para malakas yung katawan natin, sinamahan natin ang talbos ng kalabasa. At syempre, may bulaklak, sinama na rin natin yung kanyang naka-flower. At meron tayo ditong upo para panlok natin. At syempre, yung upo namang ito, tanim ko rin. At meron tayo ditong okra. Especially sa lahat, ito pong kamatis. Pinakamahal po itong kamatis sa ngayon. Dahil ito pong kamatis ay maabot ng 100 plus yung 1 kilo. Good morning mga kadede, at ito muli po nagbabalik sa pagbablog ang inyong idol kadede. At ngayong umaga, gusto lang po kayong i-update sa aking mga ginagawa. At syempre, alam ko namimiss na ninyo ako dahil matagal akong hindi nakakapag-vlog. Namimiss kaya or nakalimutan na. At ito, paparamdam po ulit ako. At gusto ko lang po ipakita sa inyo yung gagawin ko ngayong umaga. So ayun nga mga kadede, at galing tayo sa baba, kumuha tayo ng gulayin. Kaya ngayon pakikita ko sa inyo yung ating kinuhang gulayin na fresh na fresh. Meron po tayo dito ng gulayin na kalamismis kung tawagin dito. At syempre yung kalabasa natin, kita nyo gumulang na. Pero marami na akong nakuha dito mga kadede. At yun, siya kong ginugulay pang araw-araw. At para malakas yung katawan natin, sinamahan natin ang talbos ng kalabasa. At syempre, may bulaklak, sinama na rin natin yung kanyang naka-flower. At meron tayo ditong upo para panlok natin. At syempre yung upo namang ito, tanim ko rin. At meron tayo ditong okra. Especially sa lahat, ito pong kamatis. Pinakamahal po itong kamatis sa ngayon. Dahil ito pong kamatis ay maabot ng 100 plus yung 1 kilo. Para malakas yung katawan natin, sinamahan natin ang talbos ng kalabasa. At syempre, may bulaklak, sinama na rin natin yung kanyang naka-flower. At meron tayo ditong upo para panlok natin. At syempre yung upo namang ito, tanim ko rin. At meron tayo ditong okra. Especially sa lahat, ito pong kamatis. Pinakamahal po itong kamatis sa ngayon. Dahil ito pong kamatis ay maabot ng 100 plus yung 1 kilo. Kaya kung isipin natin mga kadede, yung isang piraso nito siguro aabot ng nasa mga 10 piso isang piraso. Kaya kailangan yung mga tulad yung farmers, yung mga nagkukondya sa bukid, kailangan huwag tayo mawala ng ating tanim. At siyempre para hindi tayo gutumin, nagprepare muna tayo ng tinapay with cheese whiz. At siyempre timpla rin tayo ng kape para pang tawid gutom. Kung tawagin dito sa amin sa Batangas, pang tawid gutom. So ayan, at magugulay nga tayo para meron tayong lakas ng katawan sa ating pagpapanday ng ating bahay. At pakikita ko rin naman sa inyo mga kadede yung ginagawa kong bahay dito sa likod. So ayan mga kadede, at siyempre pupunta na tayo dito sa likod para i-update ko kayo sa ating ginagawang kusina. At yung mga halaman natin na dito, napabayaan na lang natin. Hindi natin nakasikaso sa ngayon dahil ng mga nakarang araw naging busy tayo. Kaya hindi natin na ayos yung ating mga tanim. Medyo makalat pa tayo dahil naggawa nga tayo dito ng ating kubo. At yan nakikita ko sa inyo mga kadede yung ating ginagawa dito. Yan, malapit siyang bubungan. At yan, hindi pa nga natin tapos kabit yung pinakabalakal niya. Kaya maya maya pagkatapos natin kumain, kakabit na natin. Yan, ikutan po natin. At siyempre yung liro natin sa taas, napalitan na rin natin ng bago yun. Dahil tumutulo na nga siya. At siyempre makikita naman natin yung kusina. Nabagsak na gusto na lumabas sa akin. Kaya kahit pa paano, ginawa natin ng paraan para mapalitan siya. Kasi nga tayo dito. Kapit lang, baka mahulog.
Yan oh. So ayan, at siyempre sinakop na natin lahat yung ating kabahayan dito. Oh. Di po ba malawak na yung ating kusina sa ngayon, di tulad ng dati na ito lang po yung dati. Maliit siya. Kaya nilawakan pa natin dahil ng siyempre pag nagdarating tayong bisita, maganda yung malawak yung galaw sa kusina. At nanghinaya nga tayo dito sa ating bunga ng suha. Makikita nyo oh, ang bunga ng suha natin. At sa mga gusto po ng suha na panghangin sa bagong taon, comment lang po kayo at ito ititira ko. Kaso yung isang kahoy natin ito, no choice na po tayo, kinakailangan talagang putulin dahil nakahagip nga yung ating pinaka balakil, mahagip na yero. Siyempre mas pangit naman kung ang yero natin ipuputulin tapos yung balakil putol din dito, di po ba pangit yun? Kaya yan, wala tayong magagawa, kailangan natin putulin tong isang ito. At siyempre may tira pa naman sila, you know, at meron pa naman tayo doon, marami pa naman tayo, kaya sorry, wala tayong magagawa, kinakailangan talagang tanggalin. Tulad nga nito, yan o, makikita nyo naman yung atiyero, pinaltan ko rin ito isang araw. O di po ba, wala nang katulo-tulo siya, mahimbing na yung tulog natin sa loob. Kaya may bisita man tayo, okay na, hindi na sila mababasa kung umulan man. O. So ayan, at ipagpapatuloy natin mga kadidi yung ating pagugulay. At nang sa ganon, makakain na tayo at may pagpatuloy natin yung pagtatrabaho dito sa ating kusina. At yan, bababa na tayo mga kadidi. Tara, samahan nyo ko paggugulay. So ayan mga kadidi, at ngayon nakatapos na nga tayong kumakyat to sa taas. At siyempre nakababa na rin tayo. Ngayon, pagpapatuloy naman natin yung ating paggugulay para makakain na tayo dahil medyo nagugutom na nga tayo. At yun na lang po yung alaala ni Bernie oh. Daming alaala niya, daming pasisyon niya dito. At yun nga, siyempre kinakailangan bigyan din natin si Paring Kautol ng manok para paramihin niya ulit doon sa kubo. Shout out po pala kay Sir Robert Enriquez dahil sa kanya nang galing yung, kung tawagin dito, binhi ng kanyang manok. O tama na ang daldalan, kinakailangan natin maggulay dahil medyo nagugutom na nga tayo. So ayan mga kadiri, at ngayon natapos na natin himayin yung talbos. Ngayon, dadako naman tayo dito sa ating kalamismis. At naman, gagayatin. Siyempre, sama-sama muna sila dyan bago natin paghiwa-hiwalayin pag yung lulutuin na. Tambar natin dito para isang hugasan sila, sama-sama sila. Ganito yung taong nagmamadali. Dinadamihan agad para matapos agad dahil sumasakit na yung tabi ng ating likod. Siyempre yung tabi ng likod natin, tiyan yun, diba? Matapos na natin yung kalamismis. Ngayon dito naman tayo sa ating okra. Siyempre yung okra natin, nakailangan huwag natin siyang putulin, tatanggalin lang natin yung pinaka kunya buko, tampok kung tawagin dito. Okay, tapos na natin yung ating upo. Upo yung okra. Ngayon dito naman tayo dadako sa ating upo. Huwag na natin siyang balatan dahil mura po na siya. Kaputo lang muna yung ating lulutuin.
masakit yung kamay natin, no? May tumubo sa kanya, masakit. Kaya kailangan siguro, para mabilis yung pagtubo niya, lagyan natin siya ng fertilizer, abono. Para bumilis yung paglaki niya. Hindi kaya dumami. O di ba pag dumami at natubo lahat yung kamay natin, maluwan na tayo, hindi na tayo tatrabaho, nakatigil lang tayo sa bahay. Joke lang po. Pero na kailangan pagalingin natin para makatrabaho tayo. Kaya mga kadede, may pagkain na tayo hanggang hapon na natin itong gulay. Dahil mamaya hindi tayo makakapagulay, busy tayo, dahil gagawin niya yung kusina, nagpapatuloy yung paggagawa at siyempre, yung tinanggal ko ditong bubong sa ating bahay, isa muna natin ilalagay doon temporary. Habang tayo hindi pa nakakabili, dahil yung budget natin, kinakapos, kaya yun. Pagpisan muna natin yung tinanggal doon kahit pa paano, pwede pa naman. So, yan, natapos na rin natin. At siyempre, dito naman tayo sa sibuyas. At isa pa sa pinakamahal ngayon, yung kilo na sibuyas. May katatang 400 yung kilo nito. Yung malalaki ba. Pero ito maliliit lang naman ito mga kalidi. Ito yung Tagalog kung tawagin. Ito yung sibuyas ng una na ginagawa namin. Pag may patas ng isda, sasama mo tapos may unsoy. Pwede kaya mustasa, sarap. Tapos buburuhin mo lamang yung mustasa, lalamasin mo sa asin. Okay na. Sarap ng pang-ulam. Ha? Maluwang balatan. Siyempre, ito naman na tayong kumuha ng pambigdig. Kaya ito, ginawa na natin. Kahit kamay, pwede na. Ngayon, bayatin naman natin siya. Tapos yung ating mga basura, mamaya natin siya pupulutin para ilagay sa ating basurahan. Sa lahat mga bata dyan ha, bawal magkalat, kinakailangan yung basura natin ilagay natin sa tamang lagayan. Ibukod yung nabubulok sa hindi nabubulok, bukod yung plastic. Okay, ayan, natapos na natin siyang gayatin. Kaya ngayon magpe-prepare na tayo ng pagluluto. So ayan mga kadidi, at muli tayo nagbabalik dahil may nakalimutan niya tayong ipakita sa inyo na kulang pala yung ating palahok. Dahil yung kamatis natin, ito hindi pa siya nagagayat. Kaya ngayon, gagayatin natin siya para ating ilahok na rin sa ating gulay. Siyempre, kung gigisahin mo natin, kaunahan gisahin itong sibuyas bawang and then kamatis. Kailangan tanggalin natin yung kanyang buto. Dahil ito pong buto ng kamatis ay nakaka-appendix. Sinasabi nila nakaka-appendix. Kaya kailangan huwag tayong kumain ng buto. Kahit anong uri ng buto, huwag tayong kumain. Tulad ng mga bayabas. Yan po, bawal po yan. Pwede pong kainin natin yung buto ng karabaw. Joke lang po. Alam ko naman na hindi natin kaya kainin buto ng karabaw dahil matigas yun, isa pa malaki. Nahulog. Idadating na bisita, kasabihan dito, pag pumatak yung kutsara, pagpatihaya, babae. Pagpataob, lalaki. Ngayon, patihaya, ibig sabihin,
Dating tayong bisitang babae. Siguro para tumulong ng paggugulay. Ito, pwede na itong pananim yung buto niya. Sa mga gusto magtanim at hindi nila alam yung pagpupula, punta lang po siya dito para maturuan kung paano proseso ng pagpupula. So ayan, at yung isang kamatis nga mga kabidi ay pag-aapat lamang natin para hindi siya madurog. At pag pinaliit pa po natin yan, madudurog yan, hindi na natin makikita yung kamatis. Kailangan pag-apatin lang natin siya. Ang oras pala natin mga kadidi, mag-aalas 9 na. Hindi pa tayo nag-aalmusal nito. Siyempre, yung ginugulay natin kamatis ito galing Cavite pa, doon sa pakayunan ng Boss Dos Juan, Manggas Alfonso, Cavite. So ayan, siyempre tatapon na natin itong kanyang buto. Dito natin siya itapon para sumibol. Ayan o. Okay, at lalagyan natin dito para hugasan ulit natin siya. So ayan mga kadidi, at siyempre ngayon magsisimula na tayo magluto. At nandito natin panlahok. Yan o. At medyo mainit na nga yung ating kawali. Kaya mag-start na po tayo ang pagluluto. At yan, i-update nyo na lang po kayo mamaya mga kadidi sa ating niluluto pag naluto na. At alam ko naman na, alam nyo na yung pamamaraan dito sa pagluluto ng ating gulay. Ayan, at medyo nagmamadali na tayo. Kaya kailangan na tayo magsimula ng pagluluto. Yan, at nalagyan na natin siya ng mantika. Siyempre, nalagyan na natin ang ating sibuyas at bawang. At malasa. Oh! Haluin. Haluin hanggang sa maluto. Ngayon, isunod naman natin yung ating, siyempre, tomato in kamatis. Okay. Okay. Dito natin mag-isa yung ating kamatis. And then, pagkatapos ng kamatis, isunod natin yung siyempre, isunod natin, itatapon muna ito. Ilangan natin dito. Isunod natin ay opo at kalamis-mis saka okra. Hindi malaman. Haluin muna natin ito. Okay.
Pwede na yung ating kamatis. Kaya ngayon, talok na natin ito. Ha? Anong pa natin yung iba dito? Pero lamang natin yung talbos. Diba? Ngayon, haluin natin siya. Siyempre, lagyan natin siya ng bitchin. Ginagamit po natin bitchin, hindi magic sarap. Dahil magic sarap, na-magic yung ating utak. Kaya sa Ajinomoto tayo. Ay, lumakas ah. Yan. And then, lagyan natin siya ng asin. Oh no! Cooking it. Where is my iodized? Ito yung asin natin. Yun o, nagtatago pa o. Huli ka rito. Lagyan natin siya ng konting asin. Okay. Then, haluin. Yan. Lagyan siya ng taklo. Na 1 minute bago natin siya buksan. So ayan, nakalipas na nga mga kadede yung minuto. Kaya ngayon bubuksan natin siya para haluin. At yan, kumukulo na nga siya. O dito ba? Paluto na rin siya. Ngayon, para lalo siya sumarap, lagyan natin siya ng Nescafe. Nescafe 25 watts. Alaman po ito mga kadede, paminta. Dito ko po siya dinurog para hindi siya manapon. Dahil makapal yung bayat niya, kaya dito ko siya dinurog. Lagyan po natin siya ng paminta. Okay na, kunting paminta. Yun. Haluin natin siya ng kaunti. At luto na nga kaagad. Siyempre, nilagyan natin ang kaunting tuyo. Nilagyan natin siya ng kaunting tuyo para magkaroon ng kulay. Oh, okay. Ngayon, dahil luto nga yung ating gulay, lalok na natin yung ating talbos. Ngayon, lalok na natin yung talbos. Kailangan natin siyang haluin para mag-mix yung lasa niya. Yun, soda natin siya ulit para maluto yung talbos. At syempre yung talbos naman, kailangan hindi natin siya labuin. Dahil pag labog po yung talbos, hindi masarap. So ayan mga kadede, at nakalipas na nga yung ating 1 minuto. Kaya ngayon, ito buksan natin ulit at lagyan natin siya ng 2 tasang tubig para maisabaw tayo. 2 tasa lang po. Okay, ito at 2 tasa na nga. Yan. At syempre, hihintay na lamang natin siya kumulo. Pagkatapos niya kumulo, ready na. Pwede na tayong kumain.
So ayan, at i-update ko na lang po ulit kayo sa mga susunod na gagawin ko dito sa aking bahay. Kaya ngayon, medyo mahaba-haba na po yung ating video. At maraming salamat dahil palagi kayo nandyan at nakasuporta sa aking YouTube channel. Sana, saan masulok ng mundo kayo naroon, palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye-bye.